Doc M, yung mga other nagtanim ng agarwood, marami yan nakatanim na, pero problem nila ngayon, inoculation. Pwede rin silang lumapit sa'yo? Pwede. Pero based on experience, yung mga lumalapit sa akin, hindi inoculation yung una nilang kailangan problemahin. Legalities. Muna. Oo. Oo. So, ito yung mga nagtanim na hindi Yung mga nila... nagtanim walang... di ba, 106 plantation sites na kami. Biggest in the Philippines. Ang nag-file na sa amin ng wildlife culture permit nasa 30, 40. So, ang nakakuha na mga around 15 to 20. Ang hinihingi palagi ni DNR is yung DNR transport permit. So, pag wala ka nun, hindi ka i-rehistro. So, yung iba, nagta-troubleshoot kami, gusto makipag-partner, may existing plantations na, pero walang legalities. So, yun ang unang-una namin aasikasuhin para sa kanila. Ilang permit ba talaga? Sabi, may nagsasabi, isa lang. Ngayon, isa na lang. May ibang madaming kind of permit. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Palapit na ang agribusiness How It Works Grand Meet and Greet August 18, 2024 sa Gazebo Royal sa Quezon City. Makakasama natin ang mga special guest speakers. Ronald Mascareñas, former president ng Chooks to Go. Guido Bagsik ng Gid Bagsik Rice Mill. William Tew Lim ng Mega Sardines. Jomar Hizon ng Pampangas Best. At syempre, ako po, Buddy Gansenya para sa Agribusiness How It Works. Gusto naming magpasalamat sa ating mga major sponsors. Crispy King, sarap, busog at budget. Amo, ako'y magsasakang organiko, itaas ang ani, ibaba ang gastos. Agridome, empowering you with digital agriculture. Tuburan Coffee, handpicked and roasted with love. Rural Bank of Angeles, your rural bank of choice. One Sky Haro, basta aluminum, One Sky. Don Benitos, ang pambansang kasava. Greenland Organic Fertilizer, katuwang sa pag-asenso ng magsasakang Pilipino. Bulacan Dragon Fruit Depot, source of quality dragon fruits and planting materials. And we would also like to thank the following. Romsol by Rumen Nutrition Solution. Pampangas Best. Mega Prime Foods. Godel by JCG Marketing Group. Sandoval Best Farm Fruits. Razons by Glenn. Don Ricardo's Lechon. Agrimac Philippines. Allied Botanical Corporation. Tate Aqua Feeds. Don't forget to register. Strictly no walk-in. Agribusiness How It Works Grand Meet and Greet August 18, 2024 Gazebo Real, Quezon City. Okay na ba yan? Kunti pa. Okay na yan? Okay na siguro. Yan. Ano pala na ito? Kailangan malakas ka pala sa drilling. Tama tong angle? Doc? Doc. Tama tong angle, Rami? Okay, tama yun. Oops, baka lumisot na. Ano ba? Kaya Sumagat pa. ba? Hindi pa naman. Ano, Rami? Ako na siguro, baka po... Kaya pa, no? Ang gulo na. Ay. Ayan. Yun, no? Panalo. Panalo. Oh, boss. Ito hanggang nag-uumapaw. Yan. Ayan. Panalo yun, ah. Very simple. Any age of the tree. The only reason we inoculate starting at year 2, year 3 is kasi may volume na siya na pwede mong ibenta. Ayan, pwede na yung pang-buffet sa ng buong pamilya.
So from how old na tree yan, Doc? Off the record. Off the record. Off the record. This is Grabe. 1 year old Yan pa yung lang yan. talaga. Na tree? Oo. Ano kasi yan? Ito ba, ilang taon na to, Rami? Mga 5? 4? Tree. 3 years. Malaki for a 3 years old. Sige. Ito pwede for the record. Sige, sir. Yung agarwood is a defense mechanism ng tree. So yung resin is produced in response to injury. Yes, yes. Therefore, mula sa 1 year old, the tree already has a defense mechanism. So it's okay. always been there. Yun yung science behind it. Kaya kahit na very young, It will. it can Oo, it inoculate will. actually. Oh, it does, it will. Anong sabi ni Wichawa, what's the earliest age he inoculates? Siya 2 or 3, di ba? 3. Nabanggit niya. 3. Yeah. Ano ba yan sa isang episode nyo? Hindi ko pa Sa napanood. Thailand. Isang episode Thailand. yung Thailand. Okay. Sige, panoorin ko. Si Wichawa is one of the oldest na socially accessible na agarwood Yung iba traders ayaw and magpaano. producers. Kung mag-alala, Rami, bawat puno na makumpleto mo, may bonus ka sa akin. Ginawa naman pong gawin. Ginawa naman po siyang ano. Talagang kailangan magkatsaga ka. Tiyaga talaga. Tsaga pala to. Araw-arawin mo na. Ano ka muna, mga 50? May expiration po kasi 50, itong 100. Kakapusin yan. May dala ko. 2 months ba, Doc? May 2 expire? months. 2 months. Tapusin mo na Dapat lang ubos. this week. Pero hanggang kaya mo sa taas, ano yun? Sayang eh. Di ba, maganda Dok, yung- pala, mababa lang, tapos gumagano, no? Tapos, hindi pa ako sigurado. Pero we're planning to consolidate all the agarwood players nationwide. Hindi pa ako sure. Madugo yan, Dok. Madugo nga kasi sa amin okay lang makapagtrabaho sa kanila. Kaya lang, sila hindi namin alam kung okay ba sila. Kung open Pero sila. kasi we have to prepare for the threat of monopolization. Correct. We have to prepare for the threat of biglang magpapato yung ng taxes sa amin na unreasonable tsaka unlawful. So as an organization, as shareholder sa Philippine industry, mas maganda sana we have to prepare for that. Yan lang, let's see. Maganda sana mag-hybrid rin kami ng ibang species, kaya lang hindi sila sabay-sabay magbunga ng ibang species eh. May namunga dito, Dok? Wala pa. Hindi pa lang namin napapansin. Minsan kasi, ito kasi malasensis. So 5 to 7 years to fruit ito. Pero sa experience namin, yung ibang plantations namin, 3 years pa lang namumunga na or a little bit more than 2 years namumunga na. Pero kokonti yan pa isa-isa. So ito kasi sa sobrang dami sa loob, hindi mo alam kung namunga na yung iba. Hindi mo na monitor lahat. Basta nakasunod ka talaga sa operations manual namin, nasundan mo ng maayos, maganda yung resulta. Pinaka-problema lang naman namin pag hindi sumusunod sa operations manual yung tao. Human factor pa rin yung biggest reason for mortalities sa field. Tapos yung mabagal yung tubo, yun pa rin. Human factor pa rin. Isprayan yung mangga, bahala na yung mangga, basta okay yung agarwood. Pero, kung pag-aaralan mo yung science again, okay lang naman. Kasi ito, ang in-spray mo sa mangga, pampabulaklak, pampatibay. So, mukhang magbe-benefit din naman yung agarwood sa ganun. Madadamay siya. Dadamay siya, oo. Itong new technology, can we mention the name of the technology? Or hindi rin? Ang tawag namin is compression. Okay lang to Okay mention lang, that. okay lang tawagin na compression technology. Okay. The compression technology, yung bagong technology nila, Doc, doon sa pag-aalaga or pagpapalaki ng agarwood. Doc, okay, pasensya na, hindi natin pwedeng may pakita. Pero, Doc, paano yung planting distance nito? Hindi ba sobrang compact? It's compacted. So, ang traditional kasi, sa amin kung i-outplant mo 2 by 2 meters, you'll end up with 2,500 trees per hectare. Okay. Pero sa compression technology namin, kaya mo maglagay ng 6,500 trees Per hectare. Oo. Na maluwag pa yon, kaya mong mag-intercrop. Kasi nag-i-intercrop kami ng native tree species talaga. Tsaka, you still have working spaces para matrabaho mo yung area. At may mga ano rin siya, yung aisle.
in between ng mga Oo. trees. Plus yung compression technology namin, kung mapapansin mo, makikita mo, the difference is in growth rate. Yeah. Ang layo talaga. Mabilis talaga. Tsaka araw-arawin mo, pag nakikita mo na siyang ganito, ang ganda-ganda na siyang tingnan. Saan ang galing yung technology na to, Doc? European ang origin nito. Pinine-tune mo na siya sa need mo. Yes, yes. Like I said, yung ibang technologies naman namin, we're not the first. We're just the first to incorporate. Yeah. Tapos yung ibang technologies naman namin, we reviewed them. Yung ibang testing namin, sinimulan namin ng 2019, na-complete namin ng 2020. Say for example, sa inoculation technologies. Then we modified and then we revised our own. Doc, may tatanong ako. I hope huwag kang magagalit sa akin. Sige, sige. But of course, nami-meet natin yung ibang industry players, sa may mga side comments and yan. So, ako na magtatanong. Sabi nila... Game ako. Ayan. Sabi nila, kaya nila gustong gumamit ng inoculant ng foreigner, okay, either from Thailand or Malaysia, because may nakita na daw nila silang result. Sabi nila sa'yo, though, syempre, reputable name ka sa industry, but hinahanapan nila ng asan yung result. Paano okay. mo i-clarify yun, Doc, yung issue na yan? I guess yung nagsasabi lang niyan, yung mga hindi nakakakita ng resulta namin. Pero yung mga nakakita ng resulta namin, nakita na nila, it's there. Ang joke nga namin sa hindi porket hindi mo nakita, it does not exist. Okay. Kasi we have, yung showcase namin is in San Jose del Monte, Bulacan. So it's there when we say small trees, tas inoculated, good quality. And then? It's there. Plus, we have showcases, we have samples. So, open ka naman, sir, kung gusto nila makita yung results mo. Marami na nakita. You can go there. Kaya lang, hindi namin pinapublic kasi intellectual property yun. Yes. Actually, naawa nga ako kay Witsawa nung hinihiritan siya ng ibang Pinoy kung bakit hindi na sinishare yung inoculation technology niya. Kasi, it's intellectual property. Exactly. Kumbaga pinaghirapan niya yun. Kung ako nasa posisyon niya, sasabihin ko, pinaghirapan namin yan siguro sa amin, 2016 pa namin ginagawa ito. So, 4 years namin pinaghirapan yon. You cannot ask that for free. That is an unethical business practice. Yeah. And medyo immoral na yung pinaghirapan ng tao. Gusto mo makuha ng ganun libre. lang. Oo. May mga bagay na pwede kang ibigay for free. Pero yung mga, kunwari sa amin, obligasyon namin yan sa partners. That is what they pay for, that is what they get. Yung binayaran nila yun So sa kanila, mahalaga yun. It's valuable. So, pag binigay mo yun for free sa ibang tao, parang binaliwala mo yung pagbibigay nila ng importansya sa bagay na yun. So, yun. And even with Sawa, hindi niya rin recommend na i-flooded yung inoculant niya. Ayaw niya ng yung kalat na kalat, yung sobrang dami ang gumagamit. I would agree in the part na hindi niya dapat ipagkalat. Pero sa akin, the reason for that is kasi kanya yun. It's very important sa kanya, pinaghirapan niya. So mahiya ka naman kung ihingin mo yun ng libre sa kanya. In regards sa flooding sa market kasi, sa atin sa Pilipinas, to be able to supply United Arab Emirates every year, we need about 1,000 hectares. Wow! And if you want to supply Saudi Arabia, equivalent sa amin, yung spacing namin na 3x4, you need about 10,000 hectares of agarwood plantation. So you still have Oman, Qatar, Iran, Iraq. This is the market situation right now. Ibig sabihin, if the Philippines is able to develop 10,000 hectares of agarwood, we can only supply Saudi Arabia at best. Tapos there are 22 other Arab countries. Kaya lang, we can make a dent of about 2 to 5% contribution sa global demand. So, Dok, kailangan ganon ang
gawin? Dapat magkaroon ka ng ganitong volume para lang to penetrate a particular market? Oh yes. Oh yes. How should I explain it? Yung mga buyers kasi namin, yung mga ka-negotiate namin ngayon, what they want is 100 or 1,000 kilograms of agarwood every month. So, even if you have 1 hectare of agarwood plantation, isang harvest mo, 1 month supply mo lang. Kung ganun lang yung kaya mong isupply, walang makikipagkontrata sa'yo, hindi ka makakakuha ng good pricing. Dahil hindi ka makakakuha ng good pricing, mababa bibilhin sa'yo. Kaya sa amin, sa grupo namin, marami. Kasi nagagather mo lahat, kaya naming supplyan yung requirements nila, makakuha kami ng good pricing. This is one of the trade market secrets sa agarwood. Na so what am I saying? The bottom line is Kailangan may bargaining power ka? you something need like bargaining. You need bargaining power. Tama ka doon. that? Okay. So it's like if gusto mo itong pasukin na backyard farmer ka lang, mag-isa ka lang, or small scale farmer ka lang, mahirap sa ngayon. Kasi, so nabanggit ko na kasi, mahirap mapresyohan ng maganda. Pangalawang beses, wala kasing buyer sa Pilipinas. So you have to export it. Because you have to export it, yung licensing and registration is already difficult for more than half of those who want to enter into this business. So yun yun. Dok, dahil na i-mention na rin lang natin si Widsawa, may na-mention siya na sa case daw ng Thailand, from a forest commodity, parang ganyan, product, ay during that time ay limited yung movement, ganyan. So linabi nila na dapat matransfer yan into agriculture para mas madali yung movement, export, ganyan. So sa case ng Thailand ngayon, agricultural product siya, hindi na siya forestry. Sa atin, Doc, may magiging ganong scenario ba tayo? Actually, yung narinig ko yan. So, I want the same thing for the Philippines na mas liberalized yung trading tsaka yung regulations for agarwood. Wala pa tayo doon. Kasi first and foremost, itong industriya, bago pa lang sa Pilipinas. Okay. So kami, nagpaparehistro kami, nagko-comply kami sa legalities. Nagpapasalamat kami sa mga DNR offices na tumutulong, tapos sumusunod sa policies. So nakukuha namin yung mga registrations, marami na sa amin. But what we found out, na sinasabi rin nila sa amin is, bago to. Okay. So dahil bago to, hindi sila familiar sa mga policies, kailangan nila mag-refer sa Central DNR. Una, akit muna sila, Senro. And then aakyat sila sa regional. Minsan yung regional, i-elevate pa nila sa national. So ganun yung nangyayari. We foresee na one day, it's going to be liberalized din. Kasi dadami yung supplies. Another concern, Doc, yung, of course, may technology ka na in terms of the inoculation, perfect na yung, sabi mo, may manual ka na. Diba? So, kompleto na yan. Ang next gen na challenge, again, I'm referring to the Widsawa experience. Oo. Well, hindi naman magagalit si Widsawa. Marami kasi tayong magandang learning sa kanya. Open naman siya. Yeah, hindi naman niya pinagdadamot. Ang sinasabi niya, ang challenge niya is the carving. Mahirap daw mag-carving. I agree. Yeah, nakita ko naman, mahirap talaga agree. mag-carving. And ang sinasabi niya, if you have this much na harvest mo na tree at hindi ka equipped para i-carve yun, ang tendency, i-stack mo lang din sa bodega yung log. Oh, I agree with him. Nakita ko rin naman yun that medyo mahirap yung proseso nila. Kami naman kasi, hindi naman talaga kami agarwood company. Technology kami which specializes in biodiversity restoration. Okay. So since technology company kami, we're not there yet. Pero iniisip namin na mukhang pwede naman tayong mag-mechanize ng proseso para mas madali siya sa mga tao.
So, we're not there yet. Pinag-aaralan pa rin namin yung process. Yung challenge, Oo. yung parating na challenge na Oo. yan. At least, Doc, ahead of time na nakikita niya na yan. Actually, medyo ni-review na rin namin yung mga problema up to 10, 30 years later on. It's within our planning. Okay. Gusto kong Doc, i-share na sobrang importante na points na hindi pa nadidiscuss in public. Sige. Yung Agarwood sa ngayon, kasi maganda yung potential, pero wala pa kasi yung first legal sales from the Philippines. Okay. Pero because of the income potential niya, marami ng mga organizations, individuals, nag-i-interest, gusto nila ma-monopolize. So if you're listening to this, we should work together para i-develop natin yung industry na hindi siya kinokontrol ng isang organization or individual. And so sana we can avoid politics and work together para sa ganung direction. Kami we're trying to do that. Bakit, Doc, ba't you mean to say 3 years din itong mga to? 3 years din itong mga to. Bakit? Sobrang bagal naman niya. First of all kasi non-compliant planting. Oh, okay. May standard may standard components, tapos sizes of planting. Pero hindi ba kasi yung lupa masyadong wet? Oo. That's one of our earliest learnings. Isa rin, no? Ito pala yan kasi ito. Nung tinanim to, unang tag-ulan namin, bumaha ito. So, within 48 hours, kailangan isalba mo na siya. Oh. Kasi yung agarwood, pag binahayan, within 48 hours, patay yan. So, we had to dig trenches dito. Pero nakita mo yung kay di ba? Kay Llamas. Yeah. Malalaki yung kanya, Doc. Malaki yun. Ilang buwan na ba yun sa kanya ngayon? 16 months? Right now? Malalaki yung kanya. Oo. Basta compliant ka sa operations manual, consistent yun, mabilis ang growth rate. May mga ganyan siyang smaller konti. Yung mga malalaki dyan, smaller siya. Mapapansin mo naman kung minsan kasi may chumachamba, yung tinatawag naming wolf trees. Yung wolf trees, ibig sabihin, nauna siyang lumaki kumpara sa iba. Pero yon, chamba yon. Chamba Malalaman lang. mong maayos yung technology pag consistently halos lahat sila pantay-pantay yung malaki. laki. What? Nahulig ako, wait lang. Okay, agad. Ganda na ako. Dati umaabot hanggang lumalagpas ng sakong pag lumulubog yung paa namin eh. Oops. Natabas to pero buhay pa. Hanap tayo ng matatawiran ni Sofia. Dito. Doon lang sa dinaanan ko. Ito matigas nito. Dok, malaki na yung binigay mo sa akin. Yung binigay mo sa akin, malaki na. Doon nakapaso pa rin. Wala akong pagtamnan na lupa eh. O pwede mo naman lakihan ng paso, lalaki pa siya lalo. Ala. Ilipat ka na lang malaking paso. Kaso yung binigay mo na mga kono na matay, Ay, ganito na kalaki, Dok. uy sayang yan. Tapos biglang namatay. Doon nakapaso din siya. Hindi ko alam bakit. Nadidiligan naman. Nadidiligan naman. Feeling ko naiihiyan ng aso ko. Kaya Nasobrahan sa urea. Parang santol din. Wala lang asim. so may pinapatikim sa atin si Doc na prutas. Sir, name nito? Mararing. Mararing from Palawan. So itsura niya parang santol. Pag binuksan mo, parang santol din. Walang asim. Familiar yung mga tao sa Palawan dito? Hindi Oh, rin. yan kilala nila. Binibenta yan sa market nila. Chumpa?
santol na parang star apple. Parang santol na parang star apple yung lasa. Yung camera girl. Rami, may mainit kang tubig? Kaya muna po kayo. Ano, 4 na dahon kada tasa. Kumubukas start Oo. ano kasi kailangan ni Sir Alfred ng update araw-araw. Sabi mo pati ugat inoculate. Kaya sabihin ko pati mga Pati ugat. try ko eh. Pwede mag-testing ka muna pang drill. Para maisakto mo yung kwan. Doc M, yung mga other nagtanim ng agarwood, marami yan nakatanim na, pero problem nila ngayon, inoculation. Pwede rin silang lumapit sa'yo? Pwede. Pero based on experience, yung mga lumalapit sa akin, hindi inoculation yung una nilang kailangan problemahin. Legalities. Muna. Oo. Oo. So, ito yung mga nagtanim na hindi Yung mga nila... nagtanim walang di ba, 106 plantation sites na kami. Biggest in the Philippines. Mm. Ang nag-file na sa amin ng wildlife culture permit nasa 30, 40. So ang nakakuha na mga around 15 to 20. Mm. Ang hinihingi palagi ni DNR is yung DNR transport permit. So pag wala ka nun, hindi ka i-rehistro. So yung iba, nagta-troubleshoot kami, gusto makipag-partner, may existing plantations na, pero walang legalities. So yun ang unang-una namin aasikasuhin para sa kanila. Mm. Ilang permit ba talaga? Sabi, may nagsasabi, isa lang. Ngayon, isa na lang. May ibang madaming kind of permit. So, di ba nabanggit sa'yo ni Alfred, galing kami sa Sustainable Tree Farmers. Sa timber plantation, ang permit namin, pag magtatanim ka ng timber, ifa-file mo sa DNR for Certificate of Tree Plantation Ownership. Okay. Parehas yun sa Private Tree Plantation Registration, parehas yun sa Private Tree Plantation Ownership. Pagkatapos nun, pag mag-harvest ka na, hindi ka kukuha ng permit to cut. Wala na yon. Harvest mo, tapos file ka ng permit to transport. To transport. And then, biyahe mo na. Sa Agarwood, ang experience namin, unang-una, yung nursery na panggagalingan, kailangan may wildlife culture permit. Okay. Tapos, yung ibabiyahing seedlings, may DNR transport permit. Mhm. Tapos, pag naipatanim mo na, magpa-file ka ng sarili mong wildlife culture permit. Tapos may panibagong registration naman pag mag-harvest ka na. Tapos may panibagong registration naman pag mag-export ka. So, 5. 5 steps. Walang way to simplify that, Doc? Hindi kasi sa amin galing yun eh. Nakasulat yan DNR? sa DNR Administrative Order. So, may existing DNR Administrative Order na siya. Pero hindi nila nakikita na kailangan i-revise ito. Ikaw, Doc, personally, may tingin mo kailangan i-revise? Ang magre-revise kasi ng DNR Administrative Order, isang tao lang, yung secretary lang. So dadaan Siya yan lang. kay Secretary Tony. So hindi mo siya basta-basta pwedeng baguhin. Yun na yung simula nung nag-harvest kami ng kahoy, yun na yung sinusunod naming policy. Okay. It's the same policy. DNR Administrative Order 2004-55. So yun na yun. Timber plantations, hanggang agarwood, hanggang export. Andun na lahat. Nakasulat na doon kaninong opisina pupunta, gaano katagal sa opisinang yon, ilang steps yung nakasulat, magkano yung babayaran. Ganun siya kadetalye. So, sinusunod lang namin siya, compliant lang kami. If totoo yung sinasabi ng ibang DNR officials na i-revise nila yung policy, dadaan yun sa pinakatuktok ng DNR. Secretary. Maraming galit doon. maraming galit sa information na yun. Regulated din ito kasi vulnerable ba ito? CITES ang nag-regulate niyan eh. Tapos CITES. from CITES International, binaba nila sa lahat ng countries. Bakit si Witsawa sinasabi niya, CITES lang kailangan niya, that's it. Iba kasi yung policy ng Thailand. Na maalala mo naman, sabi ni Witsawa, iba yung policies nila several decades ago, tapos naglabi sila, iba na yung policies nila ngayon. So tayo, may existing policies rin tayo, ginagawa namin, comply lang. So far, okay pa naman.
mabagal lang yung proseso kasi kokoonti lang yung officials na pamilyar. Pero it's good. It's malaking tulong din yung mga DNR offices. Pag familiar na sila, yung susunod na application mas mabilis. Tapos yung susunod na application after that, mas mabilis na rin. So, we're thankful sa kanila. Ay, for the record, kung sino man yung first na nagbigay ng registration sa Bicol for Agarwood, utang ng buong industry sa kanya. Kasi without that person establishing the legalities, the registrations, no, magulo ang Agarwood industry ngayon. Kilala mo yun, Doc? Hindi nga, gusto ko malaman kung sino. We have to thank that Bicol? person. Bicol, oo. Anong Albay? Sorsogon, I think. Sorsogon. Gusto kong malaman yung tao yun. We have to thank him. Na-mention mo, Doc, yung need nyo, no? Sa grupo nyo. How many hectares yung need mo? Para may bargaining power ka. So, to be able to supply UAE, we need 1,000 hectares. 1,000 hectares. Magsa-cycle ka nun mga 20 hectares per year yung cycling mo to be able to supply them every year. Oo. For Saudi Arabia, we project it to be 10,000 hectares. So, dalawang countries pa lang. Yan. Ilang hectares na kayo to date? 103 or anywhere from 103 to 106 hectares pa lang. Nasa 10% ka pa lang ng 1,000. Oo. So, as you can see, the Philippines is in a very, very good position to export and supply these countries. Sabi ni Witsawa, ang nakita yung advantage ng Philippines, sobrang healthy yung tree natin compared sa kanila. Maybe because of the soil, sabi niya. Actually, maraming ebidensya na talagang, you know why we're doing this business. Hindi ko pa na nabanggit. We would like to honor God the Creator. We would like to make the Philippines great. We'd like to build our country. We'd like to generate as much wealth for as many Filipinos as we can. Yun yung tatlo. Balikan ko yung first. God has really blessed the Philippines. Kasi there are, I think, 20 plus agarwood species sa buong mundo. Kalahati nun, native sa Pilipinas. Wow. We're very rich. So, baka nga tama yung observation ni Witsawa, mas maganda yung agarwood development sa Philippines kaysa sa ibang countries. Nag-actual inoculation din sa Ormoc. Nagulat siya. Parang a month or 2 months before nag-inoculate sila for testing. Tapos nakita niya yung may parang liquid katas na sabi niya that's agarwood Oo. Sabi niya never niya nakita sa Thailand na tatagas yung liquid sa dami. Nakita ko si Witsawa meron siyang resin Hindi na kahoy, resin na talaga. Yun totally new sa akin, hindi ko alam kung paano ginagawa yan. I think galing yun dun sa byproduct na yun Byproduct? Okay. I think that yun yung 'di ba nag-extract siya ng oil. Yung pinag-extract kanya ng oil, yun yung gagawin niyang resin. Ito narinig na ng mga viewers mo nung ini-interview mo si Witsawa, pero hindi pa talaga nag-i-impact sa kanila na yung sabi ni Witsawa, mas maliit ang kita niya sa oil production kaysa sa byproducts. Ulitin ko, mas maliit ang kita sa oil production kaysa sa byproducts. Kunwari yung powder, i-convert mo into a solid form, yun yung ibebenta mo as incense pa rin. Mas mahal yun kaysa sa yung powder na yun, i-convert mo i-distill mo into oil. So, may mga ganun. So, yun, that was new rin sa akin. He has a very good point. We had it, medyo nasa perception na rin namin yon. Kasi kami, we're not focusing on oil production. Kasi the income is really generated from the wood chips. Yun yung mahal. Yung retaso, yun lang yung ginagawang oil. Konti lang yung kita doon. So,
maganda rin yung insight talaga ni Witsawa. Develop other products, mas mahal pa yan kaysa sa oil distillation. Tsaka yung matataas niyan po. Okay. Grabe, nakita mo yun, Doc? Yung pinagbibili lang niya. Yung sobrang taas. Sabi ang tataas. Yung oo. inabandon na ng farmer. Oo, kasi kung tatrabahuhin ng farmer, yung kailangan mo ng insurance sa farmer. Tsaka medyo mataas-taas yung insurance mo sa farmer, mataas yung akitin niya. Nabili lang niya ng mura. Mangyayari kasi nung pag ayaw mo akitin, inoculate mo lang yun dito sa base. Tapos putulin mo siya, sayang lahat yung nasa ibabaw. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.